Well, less headache now because the traffic is now lighter. It's a blessing in disguise. Can we say that? Not exactly na less headache kasi nag-impact naman sa ibang sa ibang aspeto ng pamumuhay natin, yung nangyayaring krisis ngayon. Pero you're monitoring naman kasi traffic. So in a sense, it helped. But I do understand you biked to work today. Yes, I do. How long have you been a biker ba, sir? Since high school, nasimulan ko na yan. Nang panahon na yon ng high school ako, ginawa natin yon hindi dahil fashionable, hindi dahil sa kung ano man, but it's just the way we move in the province. I grew up in Coronadal, South Cotabato, and ang high school ko naman mga 4-5 kilometro lang galing sa bahay, at nung elementary kami, ganun din mang distance halos ng elementary school. So, nilalakad, binibisikleta, dahil hindi sa dahil fashionable, kundi kailangan. Practical, because every penny you save. Yeah. Hindi So naman hindi lang kami- kayo pang boxing, pang bisikleta. hindi ako, ang pamilya namin, dahil ang tatay ko nga is EP, na PCEP, enlisted personnel, hindi kami dirt poor, pero definitely hindi kami mayaman na magkakaroon ng mga luxuries. So, walking and cycling is a way of life talaga. And it's the best time to advocate it now because people are more open now to using the bicycle or maybe e-bikes. Yes, merong opportunity na nag-open sa nangyayari ngayon. So, nakita natin, bumaba ang volume ng sasakyan dahil talaga nga namang umaabot na sa punto na dun sa mga before, sa mga nasa borderline na they just can hardly afford it. Pero pinipilit dahil ito nga, option din naman ang sasakyan. Pero sa ngayon, dahil nga sa nangyayaring economic crunch, Yeah. napipilitan yan na motorsiklo, mas tipid, or bisikleta, mas praktikal sa iba. But your task now is to make it safe Yes. for those who want to move to using the bicycle. You started with the shower and ilang stasyon na ba yun? Sa ngayon, isa pa lang, pero ongoing na ang pangalawa natin. Sa ilalim ng Quezon Avenue, nire-redesign na namin ang area para medyo pwede na How magamit. many do you intend to put around the metro? Essentially, sa buong Metro Manila, lahat ng kung saan may mga stations kami, sa ilalim usually ng mga flyover yan. At least yung mga Sa space na ilalim yun ng tulay. nagagamit, di ba? Yes, Kasi yes, yes. minsan parang Yes. it's really lang dead space. Yes, yes. Actually, sa ngayon, ang ginagamit naman namin bilang nursery ng mga pang-greening na projects ng MMDA, ginagamit din natin na opisina ng ating mga traffic enforcers, staging area ng ating rescue vehicles, mga ganon. So sa ngayon, dagdagan natin ng magiging shower room ng ating mga kababayan. General, how do you maintain it? Ngayon na isa pa lang, no, may mga minsan nakikitang mga complaints online. And of course, mahirap talaga siya i-maintain, di ba? Kasi public use ito eh. May ina-assign ba kayong tauhan para linisin ito? Yes, Nakikita nyo ba yung complaints muna? yes, You're nakikita aware? natin. Yeah, we are aware, no? May mga nakikita tayong mga comments because we're listening to the people sa end use, sa mga this is the first time that we're doing this, so medyo ito masasabi talaga natin na birth pains, no? So kinakalibrate namin ang lahat ng aming ginagawa based sa kung ano ang feedback ng ating mga kababayan. Ano ba Areas yun? for improvement, General, pagdating doon. What could be improved pa po? Tinitingnan natin, una is increased water pressure. Mahina Medyo kasi medyo mababa yung tangke na nailagay namin. Tama lang sa taas lang ng ating container van. So, iniisip namin iakyat or baka kailangan naming dagdagan ng kung economic available yung booster pump, pero baka kailangan gumamit na Sana naman ng kuryente. solar-powered, no? I saw na may heater eh. Yes, may Diba? heater. Yeah. So, Baka mapasok ka naman dahil walang water pressure, mainit yung tubig. Kung ibilad natin That's yung what tangke sa happened. araw. gusto ko yun para medyo pumuti ako. Pero speaking, go ahead. We're talking with the service utilities sa mga utility provider, Meralco, Maynilad, Manila Water, para sa aming convergence at pagtulungan para ma-deliver ang mas magandang... Who designed it? Kayo-kayo lang. Yes, Maybe you should get someone to, you know, an architect or somebody na, yeah, you know. napag-isipan kasi namin, no? Kung titingnan natin, para ang isang ganitong alternative transport project ay ma-roll out na maayos, no? Tatlong kailangan natin eh. Number one is yung design mismo. Yeah. Engineering design, no? So,
sa bike lanes, yun nga, protected bike lanes, sinisiguro namin na maayos, safe, no? Yung mga inireklamo sa amin na may mga tubig sa bike lanes, inaayos natin. So, pangalawa, policy. Kailangan enforcement, policy enforcement na ang bike lane ay talagang dapat irespeto. Hindi dapat dinadaanan ng ibang mga sasakyan na hindi naman dapat yan. Particularly motorsiklo at saka mga sasakyan din. What about e-bikes? Yun ang E-bikes, may yeah. clamor for that eh. E-bikes Are you supporting that? Actually, okay sa akin eh. Supportive ako dyan sa yung e-bike na talagang bisikleta na may alternative power, no? Kasi hindi naman lahat malakas. Totoo lang. Hindi lahat malakas. Pero yung e-bike naman na ang itsura naman, yung mukhang tricycle naman na 4 na ang gulong, ibang usapan naman yan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mobility na 2 lang ang gulong, bisikleta siya, Electric-powered na bicycle. pinipedalan mo, kung nahihirapan ka, pwede mong Lagyan ng gamitin power. ang booster, Kasi kayo booster din yung motor. tagahuli ng mga Yes. tatlong gulong na e-bike. MMDA rin naman yung task Pero to bawal apprehend. sila eh. Bawal yun sa Bawal roads sa eh. EDSA. Kasi in terms of safety naman talaga. Medyo may question diyan eh. Sa safety niya marami nang bumabaliktad diyan. Tapos ang blind spot niyan is medyo kakaiba dahil may windshield siya. Yung kaliwa kanan mo na tingin, hindi gaya ng bisikleta na pag ikaw nakabisikleta, 360 ang tingin mo. Ang e-bikes hindi eh. So may It's safety a little issue. bit Yung nasa gitna three-wheel. siya ng bisikleta, motorsiklo and sasakyan na 4 wheels. So what do you think? So, ang kasunod, we need na, sa ngayon, ang tinitingnan namin is yung 2-wheel muna na e-bikes, kung may extra power yan, okay lang. So, ang pangatlo na kailangan kasi talaga yung adaptability. Palagi nating nakikriticize tayo. Hindi, kasi sa ibang bansa, malamig, hindi pinagpapawisan. So, sa atin dito sa Pilipinas, we have to adapt. Hindi natin makontrol ang init eh. Ano na talaga. So, what we can do is, pagdating mo sa dulo, dahil ikaw ay pawisan at recognize naman natin yan, ito, entry facility. Makapaligo ka bago ka pumasok sa opisina nyo. Na kung titingnan nga nakatibig ka pa sa tubig kung tutuusin eh. Binibigyan namin ng libre sa aming mga empleyado ang tubig para sa paligo nila. Isang paligo na ang nalibre mo. Kaso, isa pa lang. At nakapagkuhan ka pa, nakapag-exercise ka pa. Ang iba nagbabayad pa sa gym para mag-exercise. Eto, nakapag-exercise ka pa. So, ang ating tinitingnan dyan, we are hoping na makita nila na ang tao na nagbibisikleta papunta sa opisina, naka-exercise na, medyo mas masigla kaysa sa ordinary, at medyo fresh and ready to tackle the job. So for now, General, about the e-trikes, for now hindi po kayo pabor na payagan sila in major thoroughfares kasi may demand din po doon. May demand, yes. Pag-aaralan, pinag-uusapan namin ng LTO at para makita nga talaga ang viability at saka integration. Alam mo, ako yung naniniwala na ang kalsada natin, ang transport system natin, may puwang para sa lahat yan. Yeah. Sa lahat ng mga gumagamit yan. Hindi lang sa mga cars, hindi lang sa mga bisikleta, hindi lang sa motorsiklo, hindi lang sa mga tao, kundi sa lahat ng mga, mali mo, pagdating ng panahon, may floating skateboard. O di, baka pwede na uli yun. Dati nga may kalesa pa, di ba? Diba? Hindi So, talaga. The policy has always been car-centric kasi. Yun, ma'am. Oo. Totoo so po it, yun. it must be catering to all Yes. walks of life. But, I understand you just been to Paris and talagang namangha kayo sa, paparis-paris na lang tayo ngayon, General Torre. Medyo matigas na pronunciation ng Paris. 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 Opo. So what did you see na maganda na talagang magandang i-adapt natin? Although it took them time also Yes. to make cycling really, it's a cycling city. Dumating na sila sa punto na if you go from point A to point B, gamitin mo ngayon ang Google Maps mo para sa trip. At i-select mo ang public transport, bibigyan ka niya ng actual step by step. From this point to this point, magbisikleta ka. Tapos pagdating dito, mag-train ka. Tapos sakay ka sa bus 3132. Tapos magbisikleta ka uli at maglakad ka. Kasi doon, pag sinabi niyang magbisikleta ka, may bisikleta sa lugar na ito. Kukunin mo, bibisikleta ka papunta ron, iiwanan mo uli doon. At may mga Kaya apps natin lang. yan. Kaya natin, ginawa na actually Ginawa na actually siya sa before. EDSA. Nagawan before. ko siya ng report, pero apparently hindi daw sinole yung mga bike. Naku. Yun yung isang issue. ang end of trip Ihahang mo destination, hindi doon sa Solear, dinala sa Diba? bahay. O baka iba dinala sa junk shop. Saka Sa problematic Baron. rin yun dahil nung time na yun, dun sa bangketa Yes. pinapa-bisikleta yung mga tao. Matagal na to, Ses, before pa ng COVID. It Kaya- takes a while to Yes, get yes. people to adapt to new ways. Siguro Yes. may bantay muna o paano ba?
kailangan talaga ang baguhin natin May mindset. GPS Mindset. yung ano, We need bisikleta. to- Dapat may lock we- or may app eh. Kailangan talaga natin baguhin ang mindset na tingnan natin ang pagbibisikleta hindi parang alternative, kundi talagang ito ay part ng transportation system. Kasi pag dinesign natin at tiningnan natin ang bisikleta bilang recreation, ay talagang recreation yan. Lang bike lanes, ginawa natin for recreation, maging recreation talaga yan. We need to design it from a standpoint na ito ay integrated part ng transport system dahil ito ay pwedeng piliin talaga ng isang sektor ng mga kababayan natin na nangangailangan magtipid. Magkano ba ang budget ng isang station ng bihisan, shower? How much did you spend for that one? Teka muna, I have to be very, very sure with the numbers. Pero sa ngayon, hindi na kailangan ng mga pag-isipan ng ating mga kababayan dahil the government can actually allocate things for that. It is definitely mas mura yan kaysa sa Yeah. mas mura yan sa ibang mga infrastructure. Mura lang yan. It is just a matter of But redesigning we want container something that vans. will last. Hindi yung parang, siguro pagkatapos ng termino nyo, bulok-bulok na. That's really the Filipino way, Yeah. di ba? Kailangan natin ng continuity ng Yes. program. Pero sa tingin ko naman, kung ang program naman is practical, kung ang sistema naman ay ma-established at ang thinking naman ay recalculate natin, palagay ko naman it will last because it will be needs-driven. So how many have been using it so far? Are you based on the numbers? Based on mula sa pag-open namin, I think we have already breached 1,000 numbers, 1,000 users, 1,000 uses sa mga... sa That's ating- small. Yeah, kaya nga kailangan natin simulan sa maliit and then pag makita ng iba na ito ay pwede pala, baka pwedeng dagdagan and then we can scale accordingly. How do you get your message across, General? Because I just remember, interestingly, may nakita ko sa Twitter na nagulat yung mga tao kasi yung MMDA Twitter account, for example, or X na ngayon, sobrang active niyan dati. Pag nagtanong ka sa kanya, bakit ang traffic dito sa Katipunan? Sumasagot talaga siya agad. And lately, sumasagot siya ulit. Is that your initiative? Hindi, MMDA kasi team effort yan It's composed of 8,700 or malapit na sa 9,000 hardworking employees na araw-araw hindi lang natin napapansin nandyan araw-araw nagtatrabaho. So, pati yung ating social media pages, mga front-facing units natin, medyo ginigising-gising natin. At sa ngayon, kasunod, antayin nyo, meron kami mga live traffic updates regular sa major thoroughfares at pagkatapos may mga certain cameras kaming ila-live stream namin para anytime pwedeng i-check ng ating mga kababayan kung ano ang The traffic situation sa kanila pupuntahan. main thoroughfares Yeah, that and can be accessed. intersections. Yes. Okay, ano pa? General, sorry. So aside from bicycles, actually yung nakakita din ng significant increase are motorcycles. Yeah. No? 40% jump from 194,000 now nasa 203,000. How can we make our roads safer for motorcycles as well? Kasi lalo na ngayon marami mas pumipili na lang sumakay po ng bike, mas fuel efficient siya. But of course, there are still safety concerns pagdating din doon, General. Balik na ulit tayo sa tatlong inan ng traffic: engineering, education, enforcement. Ganun ulit. We are making the roads inclusive, no? Hindi lang sa motorcycle, kundi sa mga sasakyan din, sa mga bisikleta, at sa mga naglalakad. So, pati ang pedestrian lanes natin, inaayos natin. So, sa ngayon, magandang nakikita natin, may uptake ng motorcycles and nakita natin na bumaba ang pagiging congested ang congestion rate is bumaba ng konti dahil maraming four-wheel vehicles ang nawala na. So, ang kasunod na lang dyan, we have to make sure na ang enforcement natin, ang education muna, ipaintindi sa atin na ito na ang reality natin. How about accidents? Have they been increasing or going down? Involving motorcycles? Natural yan na pag malaki ang population, may certain number talaga na may mga accident na mga nangyayaring ganyan. So, pag lumaki ang motorcycle user, in-expect natin na lalaki uli. Na ngayon ay i-intervention na natin ng education at saka enforcement. Sisiguraduhin natin. How? Oo nga, how? Andyan ang NCAP, andyan ang mga tao natin, ang visibility natin na paintindi sa ating mga kababayan, especially sa education, na you can only filter up to certain speeds. Ilalagay natin sa policy yan, na you can only filter up to certain speeds na pag mabilis na ang takbo, sumunod ka na sa traffic na... Pero kung halimbawa, So matraffic may talaga, speed limits dapat may speed limit at saka especially yung... that are enforced. Yes, dapat. Yung changing lane po kasi, I mean, no Yeah. offense naman to everyone, pero
this goes across anong vehicle yung dala mo, kotse, motorsiklo. Ganun-ganun tayo eh. Yeah. Diba? I'm sure nung pagmutak sa ibang bansa, talagang everyone stays in their lane. Ang issue kasi sa motorcycle is that sumisingit-singit. No. Pero ako, nagmumotorsiklo ako, naintindihan ko rin yan. So kumisingit-singit din kayo. Ayun nga ang sinasabi natin, na up to certain speeds na pwede mong magawa. Like for example, nakapila ang lahat. Nasa stoplight. Alam ka naman na ikaw nasa likod ka rin. Ang motorcycle kasi syempre mainit yan. Naka-helmet yan. May protective gear pa yan na mainit. So, It needs siguro to maintindihan wave natin through. na sila ay nakakasingit naman dahil nakatigil lahat. Sisingit ka at doon ka puposisyon sa harap Pero para kasi- pag-go, mauuna kayo. Yes, but dapat meron silang sariling lane. Actually, meron eh, di ba? Yung third But lane, hindi parang naman ganun. ginagamit Yun minsan. lang. Or parang may debate din general, di ba? Na pag sumunod tayo from vehicle behind one another, parang magkakos lang ng more traffic. Isa tama yun. ba? So mas Kasi- okay na. Nakita natin Nasa yun gilid. before. Nakita natin yun nangyari sa Commonwealth dati. Kinonfine ang mga motor sa gitna ng isang lane lang. At in-encap talaga binantayan. Lahat naman ay sumunod. Pero Mas nag-cause din na mas malaking traffic. Kasi ang basic principle talaga ng traffic design is that the less cars or the less people on the road, the better. So, itong mga tao na to, hindi naman nandyan sa kalsada dahil gusto nila magstay dyan sa kalsada. Gustong pumunta yan sa kung saan. So, kung mas mabilis natin silang mapapunta sa kanilang destination, there will be less people or less So vehicles. what's the in this- better way to do it? Do they need a separate lane or not? So, Because- binabalanse natin. Binabalanse natin ang pag-confine ng mga motorsiklo sa isang lane at saka yung need naman na sa realidad naman na pwede ka namang mauna dito dahil maluwag naman. So, and then hindi the better klaro for ang- you. Pero Hindi as to your klaro. second, yun nga eh, yung education, how do we get that point across to them, General, na, alam mo yun, ang hirap kasi kung hindi black and white yung rule, di ba? Yeah. I'm sure you understand. Yeah. No? Yeah. Eh parang pwede to, except it's pagka ganyan, pagka mabilis. Gray, ang daming hindi, gray hindi, areas. Hindi, maliwanag yan. Kasi sa ibang mga bansa, pinag-aralan namin, may policy. You can lane filter legally up to certain speeds. Pero pag mabilis na, bawal na ang lane filtering. So, Kasi you don't need we're to do- trying to study it at i-adapt natin kung ano ang applicable sa atin. Speaking of, medyo issue rin ngayon ng MMD, niisip ko lang, no, yung Manila Marathon na a lot of I thought transport. pupunta ka na sa TikTok. Hindi Ah, pa. Manila Marathon muna. Kinakabahan ako. Are you supporting the marathon? Of Na course. matuloy siya? Because you're so into sports and you're athletic. Well, Yeah. it will happen on Independence Day. Okay? It will happen on midnight. Holiday. So, design din naman namin na hindi makaabala sa mas maraming tao, no? Ang ending nga nun is alas 7, tapos na lahat eh. Balik na uli. So, that will happen in the dark. Okay? So, in the dark, on a holiday, and the next day is a weekend. So, Okay. I don't think it will It'll be cause an issue. It will be an issue. Hindi naman. At yan ang part ng promotion ng ating bansa Okay, naman. so speaking of Because issues, dadating din ang panahon na maglalakad na lang tayo. Oo. Kailangan natin. Also, Kailangan mag-practice. so Yes, speaking of issues, siguro before we let General go, nag-viral po kayo. I asked you this earlier, no? It's on TikTok. Your Yeah. wife posted a video of you texting. And all that virality happened in the comment section. May nagsabi na, may nag-comment lang na, ginamit lang si General Torre, tapos nag-comment back yung wife mo lang na, pumaldo na yan. Actually, kagabi lang namin nakita yon. Umiyak ang misis ko eh. Sabi nga niya, sorry dad, ako naman ay nakikipagkulitan lamang. Akala, kung mapansin niyo, ang Facebook page ng asawa ko ay private. Ang hindi niya alam doon, yung TikTok doon sa loob na yun, ay hindi niya na-control ang Privacy viewership. setting. Ang It's privacy public. setting. It's So, on a public pala. Hindi niya alam na yung mga nagko-comment na, hindi niya nakaibigan, hindi niya nakakilala. And mga taong sa tingin ko, sabi ko, yan, most probably yan, dahil ako, hindi ko sila pinapansin. Ikaw ngayon ang tinarget nila para i-provoke ng i-provoke. At ikaw naman, nakipag-engage ka na nakipagkulitan ka dyan. Ang text kasi, walang emotion yan eh. Hindi nakikita emotion dyan. Sa pag sinabi mong, paldo naman ako eh. Iba yung dating kung babasahin mo lang na nakikipagkulitan at saka yung seryoso. Kaya, lessons So, si learned, sabi ko sa Mrs. kanya, think is- before you click. Kagabi nga, umiiyak nga na, sabi niya, ba't kasi nakikipagkulitan? Akala ko kaibigan ko, tapos yung pala, kritiko na. So, ang personality niya is makulit. She's like fun lang. Fun. Having fun. Yes. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang gagawin natin sa TikTok and Facebook? Hindi, happy lang. Sige, iwanan na natin. Yung one important thing lang before we let you go is the plans for
controlling or managing the floods that will come. Ngayon, happy-happy tayo dahil may summer. But what are you doing to prepare Sa ngayon, for the rainy season? katatapos naming i-inspectionin ang lahat ng ating mga pumping stations. Nagsimula na kami ng preventive maintenance na finishing touches na actually. At sinisiguro lang namin na pag dumating ang tubig ay Free-flowing. mag-free-flowing. Oo, walang barado. Bukas sa Muntinlupa, meron din kaming mga stereo cleaning. Isa lang ito sa sunod-sunod. Tuloy-tuloy ang stereo cleaning Kasi natin. you manage all the what do you call it? The drainage, The- and the pumping the stations, pumping and Metro Manila. stations, yes. Pumping stations are Yes. under MMDA. Yes, yes. Yun nga, katatapos ng mga preventive maintenance sa ngayon at nagte-testing recalibration na ngayon. At ito lang ang isang gusto kong emphasize. Okay. Bukas, meron na naman kaming stereo cleaning. Munting lupa ka. Ito kasi makita natin, hindi lang naman sa Muntinlupa, kundi sa lahat ng aming napupuntahan. Puro plastic. Basura, lilinisin natin. Nandun na After 1 naman. week, basura uli. So, annually, we are collecting 7,000 tons of garbage from the esteros. And year in, year 7,000 out, tons. yan. So, kasama sa aming ginagawa ngayon is education ng ating mga kababayan through the barangays at through sa mga local government units na ang basura mo babalik sa'yo pagdating ng baha. Ibabalik sa'yo ng nature yan pag dumating ang baha. Kaya kung pwede, disiplina at sistemang gumagana. Alright, marami pong salamat and looking forward to your bike stations, more bike stations in the future. Allow me to flex na lang, ma'am. No? Sa ngayon, ang MMDA, 136 ang aming helpline. Sinisiguro lang namin na pag ikaw ay nangailangan ng tulong, tawag ka sa 136. Ang aming commitment ay 5 rings ay may sasagot dyan. At pagkatapos 5 minuto, makakarating sa iyo ang tulong na yan. Actually, ang 136, pwede mong tingnan yan, subukan. At Sige pag nga. tinawagan 5-minute mo, response time mo. yes, meron tayo ngayon. Ang 136, pwede mo ngayong subukan Paano ba yun na... sa cellphone? Oh, gusto nyo ba subukan? Pwede. 5 rings, sasagot sa inyo ang ating operator. Talaga ba? Eh kung Try hindi, natin ano? yan sa commercial, Yes. general. Oo nga. Sige. Sa sige. commercial, pwede natin Alright. Try gawin natin yan. Okay. Tapos babalitaan namin sila after ng commercial. When we return, we Sige. will know Yes. if you're right. Okay. We thank you for sitting down with us. Thank you, ma'am. MMDA General Manager Nicolas Torre III.